Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Dito tayo sa mga latest na balita tungkol sa paglustay ni Sara sa kanyang confidential funds. Sabi kasi mga kababayan isang UP Law professor, yung proiba niya sa paggamit ni Sara Duterte, maling paggamit ng confidential funds, already enough. Sabi ni UP College of Law Associate Dean Paulo Tamase, kung titingnan po natin kasi yung purpose ng confidential funds ay at yung memorandum circular sapat na actually kung maipakita na hindi nga nagamit ayon sa memorandum circular yung confidential funds. So sapat ng ebidensya to substantiate the allegations that the Vice President has misused 612.5 million in confidential funds. Enough na yung ebidensya mga kababayan para i-convict si Sara. Nalustay talaga po. Di ba? Dalawa ng articles of impeachment. Doon sa unang Article 4 yung unang tinalakay po. Yung pagbabanta, enough evidence na rin po para i-convict si Sara. Dito sa Article 1, sa confidential funds misuse, enough evidence para i-substantiate yung allegations. Sabi yan po ni UP College of Law Associate Dean Paulo Tamase. Bawat kusingan niya sa gobyerno, mayroong pinupuntahan yan na tinakda na either ng Congress or trust fund na in-establish ng pamalaan. Tamase said confidential funds could not be used for just any government expense because they were specifically allocated for confidential operations such as surveillance activities. Kahit nga intelligence funds, hindi pwede doon. Kaya tayo ganon ka-stricto kasi malaki yung flexibility na binibigay natin sa head of agency. Kung Christmas party ito, I think bawal ang Christmas party sa gobyerno to begin with, problematic na yung paggamit ng pondo for that purpose. Kailangan din kasing tingnan na kahit payagan paman yung gathering sa gobyerno at gamitin yung public funds for it, definitely yung pera na pang surveillance operations, hindi pwedeng basta ilipat na lang. Basta-basta kahit hindi naman ito personal na pagmamay-ari ng head agency gaya ng Office of the Vice, kasi hindi naman ito personal na pagmamay-ari ng head of agency gaya ng Office of the Vice President. The list included tree planting, Christmas gift giving, Christmas parties, appreciation nights, and medical missions among other activities that were supposedly financed by the Office of the Vice President's confidential allotment. Puro yun po violation mga kababayan at wala pang resibo. Guilty po na malinaw si Sara. Kaya po hirap yung kanyang defense team na i-depensa si Sara Duterte kahit tumulong pa yung mga defense senators. Talagang guilty po si Sara Duterte mga kababayan. So ang tanong ng bayan ngayon, itong daang-daang milyong confidential funds po ni Sara Duterte, pang-seguridad ba, dobling gastos o para sa bulsa? Ano tingin ninyo mga kababayan? So hindi po pwedeng gawing magic words ang seguridad para bigyang katwiran po ang daan-daang milyong pisong confidential funds ng Office of the Vice President. Unang-una, may nakatalagang BPSPG na may sariling pondo at mga tao. Kasi alam po ninyo, ang palusot ni Attorney Michael Pua, hindi naman daw aktual sa aktual na Christmas party of gift giving o sa tree planting ginastos, kundi yung surveillance operation para siguruhin na maayos yung Christmas party. At saka tree planting. Nag-tree planting ngayon po si Sara Duterte kahapon. May picture si Sara, mga kababayan na nagti-tree planting. So pwede palang gawin na walang confidential funds. Malinaw na palusot lang po, mga kababayan.
Ayan, yung pag-tree planting ni Sarah, another evidence na pwedeng mag-tree planting mga kababayan pala na walang confidential funds. Di basag yung palusot ni Michael Poa. Ayan si Sarah, nag-tree planting. Sabi diyan, BP Sara nakiisa sa tree planting activity. Saan to? Sa Nunungan, Lanao del Norte. So may bagong ebidensya yung prosecution na babasag sa palusot po ng defense ni Michael Poa na ginamit sa tree plantingan niya sa surveillance. Pahamakan niya talaga itong si Sara Duterte. Pinahamak yung sarili niya sa kaka-tree planting. Di ba? Tinamag pati yung kanyang defense. So, hindi kailangan po ang surveillance. Mayroon silang sariling mga sundalo at police personnel. May kakayahan, may capability mga kababayan at kagamitan mula sa gobyerno. Di ba? So, bakit doble-doble? Trabaho na po nila yan. Di ba? Ang mga aktibidad mga kababayan tulad ng surveillance, advanced security work, threat assessment at intelligence gathering ay bahagi na ng mandato at pang-araw-araw na trabaho po ng BPSPG. Bawal po yung duplication. Puro duplication ang nangyari mga kababayan para ma-justify yung gastos. Milyon-milyon. Sa ilalim po ng patakaran ng gobyerno, hindi po pwedeng punduhan ng confidential funds ang isang tungkulin na mayroon ng hiwalay na opisyal na ahensya na pinupunduhan para gawin po yon. So hindi sapat na sabihin para sa security. Dapat patunayan kung anong kakaibang bagay, mga kababayan, yung binayaran ng confidential funds na hindi kayang gawin ng BPSPG gamit ang sarili nitong budget. Tama po? So ito yung real world test mga kababayan. May buhay pagkatapos ng pondo. Mula noong 2024 hanggang sa kasalukuyan, tinanggalan na po ng malaking confidential funds ang Office of the Vice President. Sa kabila nito, patuloy pa rin nakakaikot, nakakadalo sa mga pampublikong okasyon at nakakapagtrabaho ang Vice President ng ligtas. Nag-tree planting nga po. So, paanong nangyari na nakagawa siya ng tree planting activity? Wala na din siyang confidential fund, so pwede palang gawin. So, basag yung kanyang argumento. So, ang patunay, kung talagang hindi siya mapoprotektahan ng walang confidential funds, paano siya nanatiling ligtas ngayon, mga kababayan? Ibig sabihin, ang regular na security setup, ang tunay na nagbabantay mga kababayan sa kanya, hindi ang daan-daang milyong sekretong pondo. So, ito yung karanasan ng nakaraan mga kababayan. Ang mga nakaraang vice-presidente ng Pilipinas ay walang ganito kalaking confidential funds. Nagawa nila ang kanilang tungkulin at naprotektahan sila gamit lamang ang normal at regular na security apparatus na binibigay mga kababayan ng gobyerno. So ano ang mayroon ngayon na nangangailangan ng daan-daang milyong pisong dagdag? So yan ang tanong mga kababayan. And worse, yung paggastos walang resibo. Na dapat po may resibo. So may gwardiya na, may pa-misteryong pera pa. Para itong kumuha ang angkan, yung angkan mo mga kababayan, ng mga sikat at armadong security guard para bantayan ang bahay mo. Pero humingi ka pa rin sa pamilya mo ng milyon-milyon pisong pambayad na bawal iresibo para raw sa seguridad mo. So may BPSPG na may personnel pa. Di ba? So may resources, mga kababayan, na para protektahan ang Vice President. Bakit pa kailangan, mga kababayan? Bakit kailangan pa?
ng daan-daang milyong pisong confidential funds para lang sa parihong layunin. So hinahanap ngayon ang malinaw na resibo. Hindi pwedeng gamiting panakot ang mga salitang intelligence at surveillance para lang hindi mag-ulat kung saan napunta mga kababayan ang pera ng bayan. Kapag pera ng taong bayan ang ginamit, kailangang ipakita kung ano ang eksaktong ginawa. Bakit kailangan at bakit confidential funds ang ginamit imbes ng regular na budget ng mga gwardya ng Vice Presidente. So kung kailangan talaga mga kababayan yung confidential funds para maging ligtas ang Vice Presidente, paano siya naprotektahan mula 2024? Hanggang sa ngayon, kahit wala na ang pundong yon. Yun ang tanong. So, hindi mga kababayan pwedeng magic words ang security. Ginagawa kasing panakot ang mga salitang intelligence at saka surveillance para lang hindi mag-ulat kung saan napunta ang pera. Kapag pera ng taong bayan ang ginastos, kailangang ipakita mo kung ano yung ginawa mo. Di ba? Bakit kailangan at bakit confidential funds ang kailangang gamitin? Tama po? Pero, in fairness, sa ngayon, hindi muna natin sasabihin, hindi talaga ginamit sa security po yung pera. Ang mas matibay at tamang na tanong na dapat nilang sagutin, mga kababayan, ay ito. Kung para sa security ang pondo, bakit kailangan pa ng dang-daang milyong confidential funds? Para sa trabaho ng trabahong may BSPG na, mga kababayan, na gumagawa at binabayaran na ng bayan. So ang tanong ay hindi, mga kababayan, kung mahalaga talaga ang seguridad ng Vice President. Kasi siyempre, mahalaga din ang seguridad ng Vice Presidente. Ika nga, security is necessary. Pero hindi nangangahulugan, mga kababayan, na every peso labeled confidential was necessary. So ang kailangan, mga kababayan, ay patunayan. Ang kailangang patunayan ay hindi lamang na may security threat, kundi na ang confidential funds ay talagang kailangan. Wasto siyang ginamit at hindi po siya duplication ng trabaho po na pinupunduhan na po ng gobyerno tulad ng kanyang security. Tama po? May security na. Ano pa, mga kababayan? More than 400 personnel po ng Armed Forces at PNP combined ang security ni Sara. So, anong rason para i-charge pa sa confidential funds? Di ba, mga kababayan? Malinaw? Kaya tama po yung sabi ng UP professor. Yung nakita pong mga ebidensya ng maling paggamit ng confidential funds ni Sara ay talagang sufficient na po. Sufficient proof ng maling paggamit ng pondo ng bayan. Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Gilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo. Mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan na, mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, Indian National. Ito mga mga European sila. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in other affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas na mga kaso-kasuan.
Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Ito naman po yung bagong product naming binibenta online. I am Worldwide Amazing Pure Organic Barley Powdered Drink Mix from Australia. Mainam po siya sa mga cancer patients. At sa mahilig naman po sa choco, I am Worldwide Amazing Choco Barley po para laging healthy yung inyong inumin. For your inquiries and orders, dumiretso na lang kayo sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. Sa mga mahilig naman po sa mga imported bags and wallets, dumiretso na lang kayo kay Ma'am Eileen Rosales. Eileen Closet po. Yan po yung kanya mga paninda. Nakabase siya po sa Amerika. Live streaming po niya every Sunday, 7 o'clock in the evening, Philippine time.